Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi! This is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang kolesterol and other toxins sa kanilang katawan. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po, available na sa merkado, ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe para po sa inyo. Mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala. Kaya po, hanapin lamang natin ang MX3 500mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tinatayang higit 10 milyong katao sa buong mundo ang nagkakaroon ng Alzheimer's disease kada taon. Base yan sa annual report na inilalabas ng Alzheimer's Association. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa ring natutuklasang pinakamabisang gamot para bigyang lunas ang sakit na ito. Kaya naman sa isang pag-aaral na isinagawa ng veterinarian na si Robert McKitchen mula sa University of Edinburgh, natuklasan nito na may pagkakatulad pala ang utak ng mga matatandang pusa na may demensya sa mga taong may Alzheimer's disease. Aniya, maaaring maging mahusay na modelo ang mga naturang fur baby para sa pag-aaral ng nasabing sakit at makalikha ng gamot pangontra dito. Natuklasan kasi na may cellular rin sa utak ang pusa na tinatawag na microglia at astrocytes. Ang microglia ay ang tagalinis ng utak, habang ang astrocytes naman ang taga-suporta ng ating neurons para mas maging maayos ang daloy ng nutrients sa ating katawan. Bagamat layunin nilang tumulong sa paglilinis ng utak, maaari rin silang makapinsala kapag hindi nila naalis ng maayos ang tinatawag na amyloid plaques, ang protina na naiipon sa utak na siyang nagiging sanhi ng Alzheimer's na ito. Kasalukuyan nang isinasagawa pa ng grupo ni McKitchen ang eksperimento na aniya maaaring maging breakthrough sa Alzheimer's treatment ng tao at maging para na rin sa kalusugan ng mga hayop. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya
easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Happy 28th birthday, 28. Miss Kaya pala Karen. hindi lang kayo magagalit kasi magalit 28. yan, oo. At siyempre, batiin ko tayo ng happy birthday yung aking mga kuyang sa Chodoro M. Cala Masonic Lots number 1 through 6. Happy birthday, Senior Warden-elect Attorney John Hansel Fama. At si Kuyang Doc, Dr. Raymond Tapia. Abay, siyempre, binabati ng mga Three Lies, Worshipful Master-elect Rolly Masangkay. At Junior Warden-elect Dale Texon. At Immediate Worshipful Master Neil Alcaraz. At siyempre, lahat ng mga brethren sa Calao Lad sa 136. At happy birthday din, belated happy birthday kay Mista. Ayan, Jerry Ganaban ng Sandigan 82. At congratulations din kay Colonel at happy birthday din kay Mista Police Colonel Rolly Onofre. Ayan. Ewan ko kung masaya o malungkot na birthday ito, Miss Wina. Bakit lakay? Magre-retire na rin sa serbisyo sa Philippine National Police, ha? Yan. Palagay ko masaya. Alam mo kung masaya bakit? Lakay. Bakit? Malaki ba Lakay? May pensyon. Oh, ayan. Congratulations, Mr. Colonel Rolly Onofre. Pagbati mula sa mga mista sa PMA Sandigan 82. At congratulations din at mga brethren, ayan, abay nagimita ang Worshipful Master ng Niladlads number 12. Si Worshipful Master-elect Carlo Bala. At ganoon din si Senior Warden Eduardo Del Mundo at Junior Warden Epifanio Hill. Sila po ay nag-imbita sa kanilang public installation of officers sa January 6 sa Grand Lodge of the Philippines. Congrats mga brethren. At sa detalye pa rin natin mabalita, inaresto ang isang dating mayor sa Nueva Ecija matapos mahulihan ng shabu na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso sa isang buy-bust operation. Grabe naman. Dating mayor, pambira. Ayon sa pulisya, madaling araw noong December 31, naku, bisperas ng New Year, nang arestuhin ang 53 anyos sa dating mayor sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija.
Matagal na palang sinusubaybayan ng pulisya ang dating mayor at kabila ito sa tinatawag na High Value Individual Watch List. Bagamat itinuturing umano siyang street level drug pusher lamang. Ganon ha? Abay, anong dapat dyan, Dong? The order is dead or alive. Huwag Dong, alang ganyan. Kinumpirma rin ng pulisya na ang suspect na dating mayor ay nagsilbing i-google mo nga, Miss Wina. The order is dead or alive. Huwag ganyan Dong, kulang. Kinumpirma ng pulisya na ang suspect ay nagsilbing mayor ng Santo Domingo, Nueva Ecija mula 2007 hanggang 2010. Kasi hindi bilanggit ang pangalan sa report ng PNP. Ayan, kaya kung igagal mo yan, Miss Wina, malalaman natin kung sino. Patuloy pang inimbestigahan ng otoridad ang pinagbulan ng umano'y illegal drugs na posibleng nanggaling pa dito sa Metro Manila. Allah, o kaya ay sa probinsya ng Bulacan. Nako, nga pala, General Nartates ha. Abay, talamak na lang po ang bentahan ng droga. Diyan po sa may Napico, Pasig. Nako, Lantaran. Diyan sa may Pineda sa Pasig at marami pang lugar. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Talavera Police Station ang dating mayor na narap sa kasong may kaugnayan sa illegal drugs. Sino yung dating mayor? Alam mo Lakay, hinahanap ko siya ngayon sa Google. Sa Google. Wala? Hindi siya Lakay lumalabas. Hindi lumalabas? Kayo mga Maya hanapin natin Lakay. yung mga taga Santo Domingo, Nueva Ecija. Ayan, sino ba ang matagal na pala? Ayan, kasi 2007 hanggang 2010. Abay, baka medyo may edad na ito tapos drug pusher pa rin. Mamaya itetext na ating mahaba niya sa Nebese kung sino ito. Ba't tayo banggitin ng pulis? Ang bira man, nahuli na nga eh. Caught in the act na nga sa bypass operation eh, ha? Yan naman din natin maintindihan sa pulis kung minsan. Basa, Miss Wina. Samantala, nasawi naman ng isang retired US Navy veteran sa Basi District Hospital sa Samar nitong nagdaang salubong sa bagong taon. Ayon sa Police Regional Office 8, walang nangyaring foul play kundi heart failure ang nangyari sa biktima. Kinilala ang nasawi bilang si Alias Joe, residente ng Samar na tinakbo sa ospital matapos makaranas ng sintomas ng sleep apnea. Personal itong inireport ng kanyang kinakasama at sinabing dead on arrival ang kanyang asawa nang dumating ito sa pagamutan. At dumako tayo sa Pag-asa, Miss Wina, ha? Ayan, alamin nga natin kung bakit umuulan ng basa. Ayan, ngayong ados ng January, may bagyo ba? Ayan, although na sinasabi ito ay amihan at shear line. Tatagal ba ito? Hanggang kailan mangyayari at lalakas ba ang ulan? Kasi kahapon nga pala, Miss Wina, bumahaba nga ang Lakay, Valenzuela. Alam mo ba Lakay, kagabi pag uwi ko, bandang mag-aalas 8, akala ko hindi umuulan. May nag-accept naman sa akin sa sa booking pa uwi, yung motor. Saan ka na uwi? Diyan lang Lakay, dito lang sa Pasay naman. Okay, Paglabas ko Lakay, grabe ang buhos ng ulan. Talaga? Buti na lang may kapote yung driver. So binigyan ka ng Binigyan kapote. ako ng kapote Lakay. Hindi naman ako masyadong nabasa, yung paa ko lang na part kasi hindi abot nung kapote. Ayan, kapote, hindi galing sa wallet, ha? Hindi naman. DZRH Weather Bulletin. Nasa ating linya si forecaster Charmaine Varilla. Miss Charmaine, magandang hapon. Happy New Year, Charmaine. Yes po sir, magandang hapon po and Happy New Year din po sa ating lahat. Bakit umuulan ng basa, Charmaine? Ayan, kahapon medyo sabi ni Wina malakas daw kagabi at may mga ang Valenzuela, ilang lugar doon ay binaha. Yes po, no, yung mga pagulan po na naranasan natin dito sa may Metro Manila maging sa may bahagi ng Central Luzon ay dala po ng shear line. So ina-expect po na kapag shear line yung nakaka-apekto sa ating lokalidad ay meron po tayong kalat-kalat na mga pag-ulan at pulo-pulong mga pagkidlat at pagkulog. Ngayong araw naman po ay northeast monsoon na yung siyang umiiral dito sa may Metro Manila. Ibig sabihin po nito, kapag northeast monsoon, expect na mas mahihina yung mga paulan as compared to shear line.
Shearline. At sa nakikita naman po natin na sa mga susunod na araw by weekend, mas gaganda na nga yung panahon dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Central Luzon. However, yung Shearline ay maaari pa rin makaapekto dito sa may bahagi ng Mimaropa, Bicol Region at sa may Kabisayaan. Kaya dito po asahan natin yung magiging maulan sa mga susunod na araw. Yan, Charmaine, alam mo, bagong terminology itong shear lines na naririnig natin. Ano ba ibig sabihin ng shear line? Ano ba ito? Po, no? Yung shear line po na tinatawag natin, kung titingnan natin sa satellite, mukha po yung parang linya ng mga kaulapan. Ang nangyari po kaya na-form yan dahil nagsasalubong yung hangin, yung malamig na hangin galing northeast monsoon, at yung mainit na hangin galing dito sa easterlies. Kapag nasalubong po yung dalawang yan, parang katulad sa nangyayari kapag dito sa atmosphere natin or yung pagmalamig na hangin, nagkakaroon ng moist. Or kung titingnan natin yung baso po, no, yung malamig na baso kapag naka-expose po, nagtutubig yung dito sa may outer part ng baso. Parang ganun din po yung nangyayari kapag meron tayong shear line. Yung moist, ayan, nagiging ulan. Yes po, tama po. Oo. At ito ba ay hanggang kailan tatagal itong epekto ng shear line at amihan, Miss Charmaine? Expect po natin na for the next 5 days, ay patuloy pa rin yung shear line na magbibigay ng mga paulan dito sa may bahagi ng Bicol Region, maging sa may Visayas at Mimaropa. Yung northeast monsoon naman po, ini-expect natin na maaari pang mas lumakas sa mga susunod na araw. Kaya naman, magiging maulan dito sa may silang bahagi ng Northern Luzon, kasama nga dyan yung Apayao, Cagayan, Isabela, at maaari ding maging maulan dito sa may eastern part o silangang bahagi ng Central Luzon, kasama ang Aurora at Quezon. Pero hindi naman to magdudulot ng pagbaha, Charmaine, unless na merong ghost na flood control projects, ano? Yung babantayan po talaga natin ay yung mga pag-ulan na dala ng shear line. Kasi yan po yung katulad ng naranasan po natin, no, na nagtatagal po siya ng mga pag-ulan at mga moderate or katamtaman hanggang sa mga malalakas. In case naman po na makikita natin na mag-i-exceed yan o yung mga dami ng mga paulan sa mga threshold na ginagamit natin, kung sakali, mag-i-issue po tayo ng weather advisory. Ayan. Okay, Charmaine, maraming salamat. Magandang hapon at Happy Wet New Year. Yes po, Happy New Year din po. Forecaster Charmaine Varilla mula po sa DOST Pag-asa. Raindrops are falling on my head. Ayan. Dahil sa mga sabagay, maraming salamat rin po sa shear line at amihan na Miss Wina. Bakit lakay? Ipinapaalala sa atin na huwag nating kakalimutan ang mga involved sa flood control projects. Yung mga anomalya sa flood control. Ayan. Kasi medyo nagkalimutan na yata, ha? Ayan. Nitong Christmas season, ha? Ayan. Napasarap ang Christmas. Oo, ayan. Pati yung mga ares doing big feast before Christmas, yan, nakalimutan. Nakalimutan ng taga Malacanang. Standby. Ano ba muna? Ikaw ba muna? Ayan. Standby. Narciso, ano ba ang latest sa Malacanang? Ano ba? Kumusta ang New Year ng ating Pangulong Marcos? Ha? Abay na may sakit ngayong parikot. Ayan. Nakilti parikot ang presidente ngayong 2026. But that doesn't mean my Standby, let Narciso. Standby, Raymond Dadpas. sky is not for me. Allah. May New Year's message Miss Wina, ha? Pero Si Senator Bato de la Rosa. Ayan. Kaya lang pinadaan lang sa social media. Ayan. Buo ba yan? Nakita mo na ba? Hindi pa. Ayan. Mamaya nga malalaman natin, ha? Ano bang New Year's message si Senator Bato, ha? Ala Leonardo DiCaprio ba? Ayan. Catch me if you can. Standby, Raymond at Pass. Oras, Miss Wina. 4:48 ng hapon. Number 1. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Oras sa Miss Wina. 4:50 ng hapon. Mabilis. Bilis na oras. Atawin natin ang mga report. Sandali lamang Raymond. Report muna mula sa Malacanang. Mga malalaking isda na sangkot sa flood control scandal. Aarestuhin na bago mag 3 Kings. Let Narciso please come in. Parang hindi yun lakay. Ay, hindi ba yan ang lead mo? Akala ko yun na ang report mo eh. Ano ba yung report mo? Iba itong binigay sa akin ni Don Carlos Pobre. Ayan. Ito pala. Binibigay sa'yo lakay. Akala ko nagugulat naman ako sa mga balita. Napatingin din ako lakay. Ko, saan galing yun? Ito pala, nagkamali pala ako ng basa. Armed Forces of the Philippines desididong tapusin na ang internal security operations. Miss Let, please come in. Lakay Wida, inilatag ng Armed Forces of the Philippines sa mga plano nitong gawin ngayong taon kaugnay ng patuloy na pagtiyak ng seguridad ng mamamayan at ng Estado. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na target nilang matapos ng internal security operations at tuluyang mag-shift sa territorial defense. Ito ang dahilan kaya hindi sila nagdeklara ng anumang ceasefire ngayong holiday season. Samantala, binanggit ni Padilla na inaasahan rin ang patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa like-minded nations. Ito'y kasunod na rin ng napirmahang status of visiting agreement at reciprocal access agreement. Maaring mas maraming military exercises anya ang gawin ngayong taon. Pagdating naman sa kakayahan, bukod sa maritime at aerial assets, mas palalakasin rin daw ng AFP ang kanilang communication systems, command and control, maging ang kahandaan sa cybersecurity at disaster resilience. So si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Yes, okay. Ala pa talagang mahuling big feast before 3 Kings o kahit hanggang Valentine's Day? Wala pa sa ngayon na kaya yan. Tahimik sa ang palasyo, mukhang digdiban ang review sa budget, ayaw magpa-solvo. Ganon. Abay, dapat maaksyonan yan. Baka mamaya may mangyari sa EDSA People Power Anniversary na naman. February 25 yan. Ayan. Pangalapit na kayo, dahil baka pa yung naging holiday. Baka naman na pagpasok nitong bagong taon ay matibay na yung mga kasong sabi nga nila kailangan tiyaking matibay bago maihain. Ayan, okay. Sana hindi kasintibay ng mga flood control project. Maraming salamat. Substandard. Maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo, Lakay at Miss Fina.
Samantala, New Year's message ni Senator Bato de la Rosa, pinadaan na lang sa social media. RH28 Raymond Dadpaas sa detalye. Raymond? Mayor, aktibo pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa, ngunit ito ay sa social media lamang at hindi na ito lumantad sa publiko. Sa pagpasok ng bagong taon ay sa social media na lamang nito pinadaan ang pagbati sa lahat. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi ni de la Rosa, and I quote, "Mainit na pagbati po ng Happy New Year sa lahat. Dasal po natin ang kaligtasan at kasaganaan ng bawat pamilyang Pilipino ngayong 2026. God bless po." Of quote. Kahit nung araw ng Pasko at Rizal Day, nagpatid din ng pagbati sa publiko ang senador sa pagitan ng kanyang Facebook account. Simula noong November 11, 2025 ay hindi na lumantad sa publiko si Senator Bato matapos ibalita ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na parating na ang warrant of arrest nito mula sa International Criminal Court o ICC. Kasali pa ang pangalan niya sa mga contingent sa Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2026 National Budget bilang kinatawan ng minorya sa Senado, ngunit hindi ito nagpakita. Raymond, Ito si Mayor. di ba pwedeng kasuhan ng awol si Senator Bato pag hindi umaattend ng sesyon? Yun na nga ang aming laging tinatanong, Mayor, dahil hindi na ito nagpapakita simula nung November pa. At pero nandun naman ang katwiran naman kasi, andun naman daw yung kanyang mga staff. Kung hindi siya pwedeng kasuhan ng awol, may ano ba yan? Salary deduction ba? Ayan, ang sweldo? May deduction ba ang sweldo? Ayun na nga sana pero wala akong naririnig na ganun, Mayor sige. Di batin na natin na Happy New Year si Senator Bato. Ayan. Okay nga, Rod. Pero at yan ang ating report. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala doon na lalaking nagiinuman, ipinaaresto ng isang estudyante dahil sa pagpapaputok ng baril sa Cabuyao, Laguna. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay, uwi na sa kulungan ang bagsak ng tricycle driver at isa pang kaharap sa inuman matapos ireklamo ng isang estudyante dahil umano sa pagpapaputok ng baril sa Major Home Subdivision na Barangay Bigaa sa Cabuyao City, Laguna. Ipinaresto si alias Jet, tricycle driver, at si alias Vicente at ang katunggaan sa inuman na si alias Biner, residente sa lugar. Ayon sa reklamo na binatilyo sa pulisya, 2 putok ng baril ang kanyang narinig mula sa kapitbahay. Pumunta siya sa terrace at nakita niya ang 2 nagiinuman. Kitang-kita rin umano niya na nagpapaputok ng baril ang tricycle driver sa lupa habang ang isa pang suspect ay pinapanood ang kanyang nagpapaputok na kainuman. Humingi na pulis assistance ang binatilyo, abutan sa lugar ang 2 na nagiinuman at may nadiskubre ring basyo ng bala ng caliber 22 na baril habang ang baril naman ay hindi na matagpuan. Ayon pa sa pulisya, 2 ang kakaraping kaso ng 2 suspect. Una, alarm and scandal, at pangalawa, illegal discharge of firearm. RH sa 27, na si Kakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, dismissal proceedings laban sa 4 na pulis na sangkot sa indiscriminate firing nitong holidays, pinagulong na. RH52 Edniel Parosa sa detalye. Edniel? Ipinagutos na ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pag-arangkada nitong dismissal proceedings laban sa 4 na pulis kasangkot sa pagpapaputok ng baril nitong holiday season. Sa pahayag na inilabas ni Nartates ngayong hapon, kanyang binanggit na pinadisarmahan na rin niya sa Western Visayas, Caraga at NCRPO directors ang mga dawit nilang tauhan. Kabilang dito isang Police Master Sergeant, isang Police Senior Master Sergeant at 2 patrolman kung saan isa ang nararatiling at large. Nagpapatuloy ang follow-up operation laban din sa nabanggit na bagitong polis na sangkot sa insidente na indiscriminate firing sa bahagi ng Cagayan de Oro City. Naura na nagbabala ng one-strike policy si Nartates sa mga tauhang
Hindi natalima sa utos na huwag gamitin sa walang habas na pagpapaputok ang service firearm nitong pagsalubong sa bagong taon. Humaharap pa mga pulis hindi lamang sa posibilidad ng pagkakasibak ng tuluyan sa National Police Service sakaling lumitaw sa investigasyon na sila guilty, kundi maging sa pagkakabilanggo dahil sa kawalang kasong kriminal. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Balita mula naman sa Switzerland. Umabot na po sa 40 ang namatay sa nangyaring sunog sa isang ski resort sa Switzerland. James Galange sa detalye. James. Balita mula sa Switzerland, sumiklab ang isang malaking sunog sa Le Constellation Bar ng Swiss Ski Resort ng Crans-Montana kung saan naganap ang dapat sana'y masayang pagsalubong sa 2026. Bigla na lamang kasi tumambad ang isang malaking sunog na siya nagdulot ng kaguluhan at ikinasawi ng mahigit 40 katao, habang mahigit sa 100 naman ang sugatan. Sa nagpapatuloy na investigasyon, una nang nilinaw ng mga otoridad na wala umanong naganap na foul play o anumang uri ng pag-atake at hindi rito isang plano ng paninira sa naturang New Year's Eve party. Samantala, ayon naman sa kwento ng ilan sa mga dumalo, isang birthday candle umano na nakasuksok sa isang bote ng champagne ang pinagmulan ng insidente kung saan gumapang sa kisame ang apoy. Gayunpaman, hindi pa nito kumpirmado hanggang sa ngayon. Nakatakda pa naman sana mag-host ng Ski World Cup ang naturang ski resort sa darating na January 30. Ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Samantala sa ating Break Time Sports, expectation sa Team Philippines para sa 2026 mataas matapos ang malakas na kampanya sa 33rd SEA Games. Mili Borja sa detalye. Mili? Miss Millie. Asahan para sa mga atletang Pilipino sa 2026 matapos tapusin ang nakaraang taon sa isang matibay na kampanya sa 33rd Southeast Asian Games. Pinuri ni Philippine Olympic Committee POC President Abraham Bambol Tolentino ang Team Philippines, lalo na ang mga atletang nagkatid ng medalya sa mga sport na kasama sa Olympic program. Batay sa isang pagsusuri ng isang Vietnamese online platform, 70% ng 50 na gold medal ng Pilipinas sa SEA Games ay mula sa Olympic sports, kapantay ng Singapore. Nanguna ang Pilipinas sa mga Olympic sport tulad ng athletics, swimming, gymnastics, triathlon at modern pentathlon. Nagwagi rin ng mga medalya ang mga Pilipinas sa women's football, men's basketball, tennis sa pamumuno ni Alex Iyala, beach volleyball, basketball, judo, skateboarding, softball, taekwondo, rowing, sailing, short track speed skating, weightlifting at wrestling. Bukod sa SEA Games, nakapag-uwi rin ang Pilipinas ng 7 ginto sa Asian Youth Games sa Bahrain, 2 pilak at 2 bronze sa Chengdu World Games, at isang makasaysayang ginto ng men's curling team sa 9th Asian Winter Games noong Pebrero 2025. Inaasahan ni Tolentino na mas marami pang tagumpay ang makakamit ng Team Philippines sa 2026, kabilang ang Milano Cortina Winter Olympics, Sanya Asian Beach Games, Aichi Nagoya Asian Games, Dakar Youth Olympics Games, at Asian Indoor and Martial Arts Games. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang showbiz, Miss Wina. Aba, si Marcelito Pomoy nagtanghal para kay US President Donald Trump. Angelica Cosme sa detalye. Angelica? Espesyal ang pagsisimula ng 2026 para kay Pilipinas Got Talent Season 2 champion Marcelito Pomoy. Ang mga awit nagtanghal para kay US President Donald Trump. The Prayer ni Andrea Bocelli ang pinerform ni Marcelito sa New Year's Eve celebration na ginanap sa Mar-a-Lago Club Resort na pagmamayari ni Trump sa Florida. Matapos naman ang performance, na-meet nito at nakapagpa-picture sa presidente ng Estados Unidos at kay First Lady Melania Trump.
Kung matatandaan, taong 2011 nang manalo sa naturang kapamilya singing competition si Marcelito Pomoy kung saan the prayer din ang kanyang winning piece. Habang 2020 naman ang sumabak ito sa America's Got Talent Champions at nasungkit ang 4th place. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congrats Marcelito Pomoy. At yan ang kabuhan natin pala ng break time. Pero sabi ni Mr. Michael Ismayga, ating business correspondent, para sa mga nagtatago ng dollar, nagsara po ang palitan sa halagang 58 pesos and 84 centavos per dollar. Maraming salamat Mr. Michael Ismaygay. Happy New Year! Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman po si Vina Pearl Hasoro. Mabalansyadong balita, Henry Uri at Karen Oyong, susunod na. Oras, tumpak na oras, alas 5:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na.